Kapag sinabi nating mahalaga ang mga kultura, kapag sinabi nating mahalaga ang mga pagpapahalagang kultural, ang ibig nating sabihin ay hindi laging magandang ideya ang pagsasama-sama ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Pero sa kasamaang palad, ang ideya ng multikulturalismo ay nagdulot ng pagdududa sa matagal ng obserbasyong iyon at ang mga madaling malinlang na tao ang nagbabayad ng presyo. Ngayon, maaaring nagbiro ako tungkol dito noon. Pero malinaw na hindi ko inuulat ang mga kwentong ito ng may tuwa. Nakikiramay ako sa mga biktimang ipapakita ko sa inyo. Pero mahalagang pag-usapan ito dahil ang layunin ay gisingin ang mga taga-kanluran. Ang mga taong pinapakain ng magagandang kwento at mga alamat tungkol sa mundo, kadalasan ay hindi ito nakakabuti para sa kanila. Malinaw na may mga tao na nag-aalala, na may alam tungkol sa mga panganib ng pagpasok ng mga tao mula sa mga kulturang salungat. Sila rin ay nagbabayad ng kapalit sa pakikitungo sa kanila. Maraming taong nasasaksak, nire-rape at hindi sila mga kaliwang baliw. Alam nila na dapat silang umiwas sa mga taong ito. Pero may mga tao rin na naniniwala na pantay-pantay ang lahat ng kultura at ang puting tao ang problema. Sa madaling salita, ito ang karaniwang mga kaliwang tao ng henerasyong ito. Sila rin ay nagkakaproblema. Sigurado akong naalala mo ang kwentong ito mula nung nakaraang buwan. Itong Amerikanang babae ay naninirahan sa Ireland. Umalis siya ng Amerika matapos manalo si Donald Trump. Isa siyang malaking kritiko ni Donald Trump. Makilala niya ang lalaking ito sa Ireland, itong pro-Palestine na Muslim na lalaki. May anak na babae rin itong babae, kaya pinakasalan niya ito ayon sa ritong Islamiko. At pagkatapos ay pinatay siya ng lalaki. Natagpuan ng anak niyong babae ang kanyang ina na patay sa kanyang silid-tulugan. Sa kasamaang palad, hindi lang ito ang nag-iisang kwento. Noong nakaraang linggo lang, tinalakay ko ang kwento ng isang babaeng Irish, Elizabeth Jane Ross. Nagtatrabaho siya sa Greece bilang isang aid worker. Malinaw na isa siyang makakaliwang tao. Mabait na tao. Huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ko siya kinokondena. Pero pasensya na. Nakikiramay ako sa pamilya niya dahil naniniwala akong responsibilidad nating lahat na ipaalala sa mga kabataan na maaring naniniwala sila sa kanilang matataas na prinsipyo. Maaring naniniwala sila na lahat ng mali sa mundo, ang sariling kultura mo, ang may kasalanan dito. Maaring paniwalaan mo yon, pero tandaan mo ito na ang mundo ay isang napakadelikadong lugar. At kahit ang paglabas mo ng bahay ay hindi naligtas dahil hindi ka na nakatira sa isang lipunang may mataas na pagtitiwala sa isa't isa. Nakatira ka na sa ganitong lipunan. Tingnan mo ito. Ito ang nangyayari sa mga kalsada na nagkakaisang kaharian. Kung saan ang mga tao mula sa mga kultura ng ikatlong mundo, ang lalaking iyon ay isang Briton. Ang mga lalaking ito, ay dumadagsa sa Europa. Sila ay hindi sila. Ang mga kultura, ang mga pagpapahalagang kultural, ay ang operating system ng mga tao. Hindi nila iniiwan ang kanilang mga makaluma at primitibong ideolohiya. Galing sila sa mga lipunang sobrang patriarkal, sobrang homophobic, at sobrang misogynistic. At pagkatapos, nakakasalamuhan nila ang mga madaling maniwalang babaeng kanluranin na dumadaan sa sarili nilang yugto ng pagre-rebelde. Gusto nilang siraan ang sarili nilang lipunan dahil, gaya ng sinabi ko, na brainwash sila na isipin na kung ano man ang mali sa mundo, problema iyon ng kanluran. Ganon sila kumilos. Akala nila may mabuti silang ginagawa. Ang mga taong ito ay inosente. Tingnan mo. At hindi ko naman kilala ang mga taong ito ng personal. Hindi ko alam, pero hindi ko sasabihin sa anak kong babae na pasukin ang ganitong trabaho. Oo, 10 sila. Oo, 8 sa kanila ay maaaring mabuti. Pero paano naman yung dalawa pa? Ganito na ang nangyayari sa kanluran ngayon. Malinaw, itong babaeng nabanggit ko, si Elizabeth Jane Ross. Nabanggit ko rin yung Amerikanang babae, sa kasamaang palad ang anak niya ay habang buhay ng may pilat. Maiisip mo ba? Ang anak niyang babae ay 13 o 14 anyos lang. Nakinunan din ng litrato, kasama nitong halimaw na ito. Sa Instagram page ng babaeng yon, kung saan nagpo-post siya ng masasayang larawan na ipinapakita sa mundo kung gaano siya kasaya sa kanyang asawa. At pagkatapos, ang babaeng ito ay wala siyang relasyon sa lalaking ito. Pero itong lalaki, si Sharif Ahmadzadi, siya ang kumatay sa kanya. At pagkatapos, eto siya. Dinadala ang katawan niya sa isang maleta. Mag-aalala ka kung sabihin ng anak mong babae na pupunta siya sa Ghana o sa ibang bansa sa Sub-Saharan Africa o sa Hilagang Africa o sa kung anong third world na bulok na lugar. Sasabihin mo, huwag kang pumunta doon. Sa kasamaang palad, ang Europa ay parang third world na rin ngayon. Hindi ko
Kung ang anak kong babae ay masyadong bata pa pero kung ang anak kong babae ay isang may gulang na babae na maglalakbay sa mundo, ako, hindi ko siya papayagan dahil ang Europa ay hindi na isang ligtas at lipunang may mataas na antas ng pagtitiwala. Hindi na. Oo, maaaring may mga lugar pa na ganon, naiintindihan ko. Pero ito ang nangyayari sa Europa. Tingnan mo ito. Kaya bukod sa dalawang babaeng yon, narito ang isang bagong kwento. Itong Spanish na tagapagtaguyod laban sa karahasan sa kababaihan, di umano'y pinatay ng kanyang Moroccan na nobyo. Isang Spanish na volunteer ng Red Cross na natuturo ng mga kurso tungkol sa karahasan sa kababaihan ang di umano'y pinagsasaksak hanggang mamatay ng kanyang Moroccan na nobyo na sinusubukan niya hiwalayan sa totoo lang. Si Paula Salinas de Miguel, 27, ay natagpuang may matinding mga sugat sa kanyang apartment sa Santander, sa Cantabria, sa hilagang baybayin ng Espanya, bandang alas 2:30 ng tanghali, noong Hulyo 31. At inaresto ng pulisya si Nabil Halisi, 39, sa lugar ng insidente. Siya ay 12 taon ang tanda sa kanya, mas matanda. Ang isang taong gulang na bata ay wala sa apartment noong oras na yon at nasa pangangalaga ng mga magulang ni Bibi Salinas. Isang mamamayang Marokano ang tumawag sa emergency services matapos ang pagpatay at umano'y umamin sa pagpatay kay Bibi. Salinas ngunit nanatiling tahimik habang humaharap sa korte kung saan siya ay tinanggihan ng piyansa. Tinanggihan ng piyansa. Magaling, Espanya. Hindi ko inaasahan yan mula sa inyo. Pero makakalaya rin siya sa loob ng 5 taon. Magdadahilan siya. Ewan ko, mga issue sa kalusugan ng isip at yung mga sobrang maawain, kaliwang panig na todo ang pag-unawa, mga woke na payaso ay magsasabi, kailangan niya ng ating malasakit. Pero hanggang dun lang yon. 3 bagong balita? Wala. Hindi pa tayo tapos. Tingnan mo ito. Inaresto ng mga pulis sa Espanya ang isang 42 taong gulang na Marokanong migrante na inakusahan ng pagdukot at marahas na pananakit sa kanyang 36 taong gulang na Brazilian na nobya at ikinulong pa siya ng 2 araw laban sa kanyang kagustuhan. Oo, at least hindi siya napatay. At kumpara sa 3 babae na napag-usapan natin kanina, ganyan kababa ang pamantayan. Nagtaas ng alarma matapos makatanggap ang ina ng babae ng mga litrato na nagpapakita sa kanya na duguan at may matinding pinsala sa muka. Pumunta ang mga pulis sa isang bahay sa Leganés, Madrid. Ngunit isinakay ng suspect ang babae sa kotse at tumakas papuntang Portugal bago siya maaresto ng mga pulis. Nang masabat ng mga pulis ang sasakyan, natagpuan nila ang babae sa likurang upuan na may dugo ang damit, maraming sugat at paso sa loob ng kanyang bibig na ginawa gamit ang sigarilyo. Iyan ang nangyayari kapag hindi mo pinapansin ang mga taong mas may karanasan sa buhay at hindi mo sila pinakikinggan. Sige, parang ang tanda ko ng pakinggan. Sino ba ang makakalimot sa lumang kwentong ito? Noong Disyembre 2018, mga turistang Danish, si Luisa Jesuperson at ang Norwegian na manlalakbay na si Marine Uland ay brutal na pinatay habang nagkakamping sa High Atlas Mountains, malapit sa Mount Tubuki sa Morocco. Ang mga salarin ay konektado sa isang lokal na militanteng grupo na naimpluwensyahan ng Islamic State. Inarget ng mga umataking 2 babae sa kanilang mga tent sa gabi. Nilaslas ang kanilang leeg at pinugutan sila ng ulo. Isang video ng karumalduman na krimen ang kinunan at ipinakalat sa social media. Ipinadala pa nila ito sa mga anak. At syempre, sino ba ang makakalimot sa taong ito? Vittorio Aragoni. Ganito ang itsura niya. Itong taong ito. Tingnan mo siya. Heto siya kasama yung lalaki mula sa Hamas. Siya, pati siya ay dinukot at pinatay sa Gaza Strip noong Abril 2011. Kaya kung ikaw ay woke at sabihin mo sa kanila, "Hey, kakampinin niyo ako." Hindi ka pa rin maliligtas sa darating na kabangisan dahil mahalaga ang kultura. Mahalaga ang mga pagpapahalagang kultural. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng mga tanga sa kaliwa na sunod-sunuran sa mga Islamista at Islamismo ay dahil pareho silang may galit sa kanluraning sibilisasyon. Hindi magtatapos ng maganda yan para sa'yo dahil ikaw, bilang isang makakaliwa, isang liberal at isang woke na tao, ay produkto ng kanluraning sibilisasyon. Ang kaliwa at kanan ay dalawang magkasalungat na panig ng kanluraning sibilisasyon. Pero hindi ganoon ang mga taong ito. Sila ay ibang-iba, ibang klaseng barya, ibang klaseng salapi, at wala silang mabuting hangarin para sa'yo. Hindi ka nila tinitingnan bilang kapantay na tao. Pero nakakalungkot yon.